Sinubukan ng mga doktor ang lahat, pero ang tagalinis ang siyang nakapagligtas sa buhay ng asawa ng milyonaryo. Ang ginawa niya bilang kapalit ay nagbago ng buhay ng lahat. Si Jocelyn ay matagal nang nagtatrabaho sa mamahaling ospital na iyon, kilala sa buong rehiyon bilang lugar kung saan dinadala ang pinakamayayamang pasyente. Araw-araw walang palya, isinususuot niya ang asul na uniforme, itinatali ang buhok ng simple at naglalakad sa mga pasilyo kasama ang kanyang kariton ng panlinis, binabati ang bawat doktor at nurse na nadadaanan. "Magandang umaga, doktor." Bati niya ng may ngiti pero halos walang sumasagot. Kung minsan isang malamig na tango lang at kadalasan wala man lang kahit ganoon. Habang nililinis niya ang sahig ng pasilyo at ang mga mesa sa resepsyon, naaalala niya kung paano niya dating pinangarap na maging doktor. Naiisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ng magsuot ng puting Amerikana at magligtas ng buhay. Pero ang kahirapan ay naging napakataas na pader na hindi niya kailanman nalagpasan. Sa paglipas ng panahon, sumuko na rin siya. Tinanggap niyang habang buhay siyang magiging babae na nagtutulak ng kariton ng panlinis, pero hindi nawala ang kanyang pagmamalaki sa ginagawa niya. Iniisip niya na sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis at maayos ang lahat, nakakatulong siya sa tahimik na paraan. Ang problema walang nakakapansin. Isang oras may 2 doktor na tumawag sa kanya para linisin ang isang silid. May natapong kape sa sahig, bagay na kaya naman nilang ayusin kung gusto nila. Pero sinabi ng isa, "Ano nga ulit ang pangalan mo?" Nang sumagot siya ng Jocelyn, itinuro lang nito ang timba, para bang halatang alam na niya ang dapat gawin. Walang salamat, laging ganon. Kapag tapos na siya, hindi man lang siya tinitingnan, hihingi na agad ng iba pang bagay o lalabas ng silid na para bang wala siya roon. Hapon na nang biglang naging magulo ang ospital. Dumating si Amado, isang kilalang milyonaryo, buhat ang kanyang asawa na si Leticia. Halatang hirap na hirap ito sa paghinga at agad na tinawag ang pinakamahusay na mga doktor. Habang nagmamadali silang lahat papunta sa silid, palakad-lakad si Amado sa pasilyo, halatang balisa. Si Jocelyn, dala ang kanyang kariton, ay nakagawian ng bumati ng magandang gabi nang mapadaan sa kanya. Laking gulat niya nang huminto si Amado. Tumingin sa kanya at tanong, "Sa tingin mo maililigtas pa nila ang asawa ko?" Natigilan si Jocelyn. Wala pang taong huminto para kausapin siya, lalo na isang mayaman at desperadong tao. Lumapit siya ng kaunti at sumagot, "Mahuhusay ang mga doktor dito, Ginoo. Gagawin nila ang lahat." Umiling si Amado, halatang kabado, at nagtanong siya kung ano ang nangyari. "Nagkainan kami," paliwanag nito. Nanginginig ang boses. Kumain siya ng pagkaing dagat sa unang pagkakataon at agad siyang nahilo. Uminom pa siya ng alak, akala naming makakatulong, pero lalong lumala. Napakunot ang noo ni Jocelyn, nagsisimula ng makabuo ng ideya. "Sandali lang bago magpatuloy, para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng ganitong mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling naming mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa channel. Sabihin niyo rin sa mga komento kung saan niyo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at balik tayo sa kwento. Sa silid, mahina ang usapan ng mga doktor, pero mula sa pasilyo ay maririnig ang ilang bahagi. Litong-lito sila, nagtatalo ng mga posibleng dahilan. Sumusubok ng iba't ibang gamot, pero walang resulta. May isa pang nagsabing baka kailangan ng i-intubate at gumawa ng mas agresibong hakbang. Si Amado, nakadikit sa bintana ng silid. Hawak-hawak ang mga kamay na parang nananalangin, at si Jocelyn ay tumayo sa tabi niya, nakatingin kay Leticia na unti-unting nanghihina sa kama. Muli siyang nagtanong, "Iyon ba talaga ang unang beses na kumain siya ng pagkaing dagat?" Tumango si Amado, ipinaliwanag na hindi pa niya iyon natitikman noon at gusto lang subukan para sa espesyal na hapong iyon. Nang marinig iyon, agad na naunawaan ni Jocelyn. Walang misteryo. Malinaw na malalang reaksyong alerhiya iyon, pinalala pa ng alak. Abala ang mga doktor sa kung ano-anong posibilidad at hindi naisip ang pinakapayak na dahilan. Hindi na nagdalawang isip si Jocelyn. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Kumain siya ng pagkaing dagat, sabi niya ng matatag. Napatingin ang mga doktor sa kanya, halatang inis ang isa at tanong kung ano ang ginagawa ng tagalinis sa loob. "Alerhiya ito,"
giit ni Jocelyn. Lumala lang dahil uminom siya ng alak pagkatapos. Sagot ng isa, kritikal na ang lagay at walang kinalaman ang pagkaing dagat. Lampas na ito sa mga simpleng solusyon. Sumunod si Amado, halatang litong-lito. Totoo ba iyon? Tanong niya kay Jocelyn. Hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Tumango siya at mabilis na ipinaliwanag kung paano pinalala ng alak ang reaksyon, pero nanatiling nagdududa ang mga doktor. Naging mabigat ang hangin sa silid. Isa sa kanila pawis na pawis at tila wala ng ideya, nagsabi, "Kapag sinubukan namin ang sinasabi mo at pumalpak, pananagutan mo ito." Tumingin si Amado kay Jocelyn, hati sa takot na mawala ang asawa at sa pag-asang dala ng babaeng tila wala lang sa kanila, ilang minuto pa lang ang nakalipas. Nanatiling kalmado si Jocelyn. "Wala na kayong ibang sinusubukan," sabi niya, tinitingnan ang bawat isa. "Pero maaari pa itong makaligtas sa kanya." Napabuntong hininga ang pinakamatandang doktor, tila natalo, at nag-utos na ihanda ang lahat ayon sa sinabi ni Jocelyn. Malinaw na labag iyon sa protokol. Halos nakakasakal ang tensyon sa silid. Nagkatinginan ng mga doktor, naguguluhan, habang si Leticia ay hirap na hirap pa rin sa paghinga. Nakita ni Jocelyn ang pag-aatubili nila at hindi na naghihintay, lumapit siya sa kama at matatag na sinabi na nasasayang ang oras nila. Nang walang umimik, siya na mismo ang umalis sa tabi ng doktor at sa mabilis at tiyak na galaw, binuksan ang daanan ng hangin ni Leticia gamit lang ang mga natutunan niya sa mga libreng seminar at oras ng panonood ng mga edukasyonal na video. Narinig ang pagbabalik ng maayos na paghinga, dahilan para mapatigil ang lahat sandali. Nanatiling nakatayo ang mga doktor, nagkakatinginan na tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Pabulong silang nag-uusap, sinusubukang intindihin kung paano nagawa ng isang babaeng araw-araw lang naglilinis ng pasilyo na mailigtas ang pasyente sa loob ng ilang segundo, habang sila, sa kabila ng kanilang mga diploma at pagsasanay, ay hindi man lang naisip ang ganoong solusyon. Isa sa kanila ang mahina pang nagsabi na hindi niya maisip kung paano nila nakaligtaan ang isang bagay na ganoon kasimple, at isa pa ang nagtanong kung bakit hindi nila naisip ang posibilidad ng reaksyong alerhiya. Si Amado, nakatayo sa tabi ng kama, ay nanunood lang. Hindi sigurado kung tatawa ba siya sa ginhawa o iiyak sa emosyon. Unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha ni Leticia at ang mga matang kanina pa nakapikit ay dahan-dahang bumukas ng mas mahinahon. Huminga ng malalim si Jocelyn at napansin ang pagkapahiya ng mga doktor, ay kalmadong ipinaliwanag na madalas komplikaduhin ng mga tao ang mga simpleng bagay dahil nakakulong sila sa sariling kayabangan at sobrang kumpiyansa. Minsan, sabi niya, kapag desperado tayo, nakakalimutan natin na hindi palaging nasa mga pinakamodernong pamamaraan ang sagot, kundi sa mga bagay na nasa harapan lang natin. Bumigat ang mga salitang iyon sa buong grupo. Nagkatinginan ng mga doktor, halatang hindi komportable. Ang ilan ay naiinis, ang iba na may tahimik lang at walang reaksyon. Sinamahan ni Amado ang asawa habang inaasikaso ito ng mga doktor, at nang sila'y pansamantalang lumayo, tinawag niya si Jocelyn palabas ng kwarto. Halatang hindi pa rin niya lubusang napoproseso ang nangyari. "Iniligtas mo ang buhay niya," sabi niya, medyo nanginginig ang tinig. Umiling si Jocelyn at sinabing ginawa lang niya ang dapat gawin. Nais malaman ni Amado kung saan nanggaling ang kaalaman niya at medyo nahihiyain namin ni Jocelyn na matagal na niyang pangarap maging doktor. Palagi niyang gustong mag-aral, pero hindi kailanman nagkaroon ng sapat na pera para makapasok sa kolehiyo. Sa paglipas ng mga taon, sumasali siya sa mga libreng kurso sa first aid, nanonood ng mga edukasyonal na video at sinisip-sip ang lahat ng kaalaman na kaya niya. "Iyon lang ang kaya ko noon," sabi niya, "pero alam kong huli na para sa pangarap na iyon." Kumunot ang noo ni Amado at agad na sinabi na walang saysay ang iniisip niya. "Hindi excuse ang edad," sagot niya. "Pinatunayan mong may talento at tapang ka. Hindi mo pwedeng ibaon ang pangarap mo dahil lang iniisip mong huli na ang lahat." Tinangkang ipaliwanag ni Jocelyn na para sa mga tulad niya, bihirang dumating ang oportunidad at mas mabagsik ang realidad kaysa sa mga magagandang kwento na naririnig minsan. Pero iginiit ni Amado na mali siya, na hindi pwedeng baliwalain ang ginawa niya para kay Leticia. Samantala,
Sa loob ng kwarto natapos ng mga doktor ang huling mga pagsusuri at lumabas para makausap si Amado. Sinabi ng isa na ligtas na si Leticia at kung patuloy ang pagbuti nito, makakalabas na siya ng ospital sa lalong madaling panahon. Huminga ng maluwag ang milyonaryo at nagpasalamat, pero bago pa umalis ang mga doktor, bumaling siya kay Jocelyn at malakas na sinabi, para marinig ng lahat, "Mag-aaral ka ng medisina. Ako ang magbabayad ng lahat. Hindi ito pabor. Tungkulin ko ito pagkatapos ng ginawa mo para sa amin." Nanlaki ang mga mata ni Jocelyn at sinabing hindi niya matatanggap iyon. Pinaliwanag niyang ayaw niyang magmukhang mapagsamantala at hindi niya ginawa iyon para may kapalit. Pero mariin si Amado. "Kailangan ng mundo ang mga tulad mo," sabi niya. "At kung ang pinakamahal na mga doktor sa bansa ay natalo ngayon ng isang taong naglilinis ng sahig, oras na para bigyan ka ng pagkakataong mailigtas pa ang mas maraming buhay." Tahimik na pinanood ng ilang doktor ang eksena, halatang natatamaan sa mga salita niya. Ang iba na may pabulong na nag-uusap, halatang hindi komportable sa nangyayari, na para bang ang presensya ni Jocelyn ay insulto sa kanilang propesyon at titulo. Pinakakapansin-pansin dito si Dr. Renato na mula pa kanina'y halatang mayabang at walang respeto sa ideya na makinig sa isang taong walang diploma. Nakasalubong ang mga braso niya, malamig ang tingin, na parang sobra ang pasasalamat ni Amado at ang ginawa ni Jocelyn ay tsamba lang. Napansin ni Amado ang tingin niya pero hindi ito pinansin. Pumaling siya kay Jocelyn at sinabing marami na siyang nakitang may matataas na titulo pero pumapalpak sa oras ng krisis, samantalang ang tapang at malasakit ay hindi natuturo sa kahit anong unibersidad. Tinangkang tumanggi muli ni Jocelyn, sinasabing ayaw niyang makagulo sa kahit sino, pero mariin lang na inulit ni Amado na desidido na siya. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga doktor, ang ilan ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Isa sa kanila ang palihim na bumati kay Jocelyn. Halatang kinikilala ang husay niya pero walang lakas ng loob na sabihin ito ng malakas. Ang iba na may umalis na may maiitim na mukha, halatang nasaktan ang kayabangan. At nandoon pa rin si Dr. Renato, nakatayo sa pintuan. Malamig ang titig para bang may kinikimkim na hindi niya tinatago. Kinabukasan, mas magaan na ang pakiramdam sa ospital. Si Leticia, mas maganda na ang itsura at maganda ang resulta ng mga pagsusuri, ay naghahanda ng lumabas. Bago umalis, hinawakan niya ang mga kamay ni Jocelyn at may emosyon sa boses na nagsabi, "Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa lahat ng ginawa mo." Ngumiti si Jocelyn, medyo nahihiya at sumagot, "Ginawa ko lang ang kaya ko, masaya akong mabuti na ang lagay mo." Si Amado, nakatayo sa tabi ng asawa, ay nagdagdag ng mariin, "At hindi ko kinalimutan ang ipinangako ko. Ako ang bahala para makapag-aral ka sa kolehiyong matagal mo nang pinapangarap, panahon na para gawing propesyon ang talento mo." Tinangka ni Jocelyn na tumanggi muli, sinasabing ayaw niyang makaabala. Pero halata ang tuwa sa mukha niya, kaya umiling lang si Amado at tinapos ang usapan. Wala nang diskusyon. "Iniligtas mo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko at ngayon gusto kong iligtas ang pangarap mo." 3 araw ang lumipas nang tumunog ang doorbell sa bahay ni Jocelyn at dumating ang isang kartero na may dalang sobre na may selyo ng pinakakilalang institusyon ng medisina sa bansa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang liham nang mabasa ang mga salitang nagpapatunay ng kanyang pagkakatanggap, kusa nang bumuhos ang luha na hindi niya mapigilan. "Nagtagumpay ako," mahina niyang inuulit, halos hindi makapaniwala. Dumating si Amado sa ospital sa parehong araw upang batiin siya at sinabi niya, "Bakas pa rin ang emosyon. Ibubuhos ko ang lahat ng aking lakas at oras, pero gusto kong manatili dito sa trabaho. Ayokong iwan ang ginagawa ko habang nag-aaral." Sumang-ayon siya, lalo pang humanga sa kanyang determinasyon. Kumalat agad ang balita tungkol sa liham sa mga pasilyo at di nagtagal, binabati na si Jocelyn ng mga nurse at pasyente ng may paggalang. "Binabati kita, doktora," masayang sabi ng isang nurse, kahit hindi pa opisyal ang titulong yon. Ilang doktor ang pumuri sa kanya, kinikilala ang talento at tapang na ipinakita niya noong araw na iniligtas niya si Leticia. Ngunit hindi lahat ay ganoon ang reaksyon. Si Dr. Renato,
May bahid ng pangungutya sa ngiti. Minsang nagsabi nang makita siyang nag-aaral sa oras ng pahinga. Pinalad ka lang noong araw na iyon, pero hindi para sa lahat ang medisina. Tingnan natin kung tatagal ang swerte mo ng 5 taon. Huminga ng malalim si Jocelyn at sumagot ng kalmado. Hindi ako naniniwala sa swerte. Naniniwala ako sa pagsisikap. Iyon ang magdadala sa akin hanggang dulo. Tumawa lang siya, umiling na para bang hindi naniniwala. Sa kolehiyo ang unang mga buwan ang pinakamahirap. Napapaligiran si Jocelyn ng mga kabataang puno ng enerhiya, habang siya, sa edad na 40, ay ramdam ang bigat ng pagpupuyat sa pag-aaral. May ilang propesor na sanay sa mga estudyanteng mula sa mayayamang pamilya ang nakatingin sa kanya na may pagmamaliit. Wala pa kaming nagkaroon ng estudyante na ganito ang pinagmulan, sabi ng isa sa klase. Hindi man binanggit ang pangalan, pero alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. Hindi siya natinag. Sumasagot siya ng buong sipag sa bawat pagsusulit, aktibong nakikilahok sa talakayan, at dahan-dahang nakakakuha ng respeto mula sa mga kabataang kaklase na humahanga sa kanyang tapang. Inspirasyon ka para sa amin, sabi ng isang kaklase matapos ang mahusay na presentasyon, at ngumiti lang si Jocelyn, ramdam ang panibagong lakas. Mabilis ang takbo ng panahon. Sa umaga nasa ospital siya, patuloy na nagtatrabaho para hindi mawala ang koneksyon sa mundong nagtulak sa kanya na magbago ng buhay. Sa hapon at gabi, lumulubog siya sa pag-aaral. Hinaharap ang mahihirap na pagsusulit at nakakapagod na duty. Hindi ko alam paano mo nagagawa ang lahat ng ito at nakakangiti ka pa, sabi ng isang kaklase isang araw nang makita siyang papasok sa practical na klase matapos ang mahabang shift sa ospital. Natawa siya at sumagot, "Matagal kong hindi pinaniwalaan ang mga pangarap ko, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito ngayon." May mga sandali ring sinubok siya ng diskriminasyon. Sa isang oral exam, malakas na nagtanong ang isang propesor. Kaya ba ng isang taong buong buhay naglinis ng pasilyo ang presyo ng totoong operasyon? Diretso ang tingin ni Jocelyn at tiwala ang sagot. Ang kaalaman ay natututuhan sa pag-aaral at pagsasanay, hindi sa apelyido o itsura. Nandito ako para matuto at matututo ako. Tumahimik ang buong klase at pati ang propesor ay tila nawalan ng maisasagot sa tibay ng kanyang pananalita. Samantala, sa ospital, lalo lang lumalakas ang balita tungkol sa galing niya sa kolehiyo. Ikinukwento ng mga nurse sa mga pasyente ang progreso niya at ang ilang veteranong doktor na dati walang pakialam ay nagsimulang rumespeto sa kanya. Ang tanging nananatiling kritiko ay si Dr. Renato. Minsan habang nagkakasalubong sila sa pasilyo, may himig panunuyang sinabi nito, "Makikita natin kung ang diplomang iyan ay gagawa sa iyo ng totoong doktor o magandang kwento lang." Kalma ang sagot ni Jocelyn, "Makikita natin, doktor, makikita natin." Lumipas ang mga taon sa pagitan ng mga libro, duty, pagsusulit at matinding pagpupursige. Sina Amado at Leticia ay laging naroon, puno ng pagmamalaki. Sa ilang seremonya ng pagtatapos para sa mga internship, dumadalo sila para palakpakan si Jocelyn na palaging sinasabi, "Hindi pa tapos, mahaba pa ang daan." Hanggang sa dumating ang malaking araw, 5 taon ang nakalipas. Puno ang auditorium ng universidad para sa seremonya ng pagtatapos. Suot ang puting coat at hawak ang diploma. Niyakap ni Jocelyn sina Amado at Leticia. Naririnig mula sa kanila ang mga salitang pinakahinihintay niya. "Hindi mo lang natupad ang pangarap mo, ipinakita mo rin sa amin ang tunay na kahulugan ng tapang." Pagbalik niya sa ospital bilang lisensyadong doktor, sumalubong ang palakpakan sa buong pasilyo. Naglakad si Jocelyn, suot ang bagong puting coat at alam ng lahat ang bigat ng sandaling iyon. Binabati siya ng mga pasyente. Marami ang nakakaalala sa kanya na nagtutulak lang noon ng kariton ng panlinis. "Doktora Jocelyn, hindi ko inakalang makikita ko ito," masayang sabi ng isang pasyente at sagot niya ng may kababaang loob. "Ako rin hindi, pero masaya akong nangyari ito." Ang mga kasamahang doktor na dati halos hindi siya napapansin, ngayon ay kinikilala ang kanyang talino at dedikasyon sa bawat pasyente. Laging may oras, laging handang makinig. Makikita kung paano niya tinatrato ang bawat kaso ng may empatiya. Maingat na ipinaliliwanag sa mga pamilya ang lahat at nagbibigay ng kredito sa buong koponan
sa bawat tagumpay. Hindi nagtagal, nabuo ang kakaibang atmosfera sa ospital kung saan ang pagkatao ay kasing halaga ng medisina at mga pagsusuri. Isang doktor ang nagsabi sa isa pa, matapos makita si Jocelyn na pinapakalma ang batang natatakot. May paraan siya na wala sa atin. Para bang nakikita niya ang higit pa sa sakit. Tahimik na sumang-ayon ang kasama, humahanga sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng mga pasyente. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang pag-angat. Si Renato, mula pa noong umpisa, ay may bahid ng pagmamaliit, pero ngayon ay mas lantad na ito. Nagsimula siyang magkalat ng masasamang salita, sinasabing nandoon lang si Jocelyn dahil sa kakaibang kwento niya at sa emosyonal na apela. Ang pagiging magaling magsalita ay hindi nangangahulugang mahusay kang doktor. Bulong niya minsan sa dalawang kasamahan, iniisip na hindi siya maririnig. Pero narinig siya ni Jocelyn, huminga ng malalim at piniling hindi sumagot. Mas gusto niyang ang mga resulta ang magsalita para sa kanya. Pero hindi doon tumigil si Renato. Sinubukan niyang guluhin ang maliliit na proseso. Pinapabagal ang mga request para sa mga pagsusuri, kinukwestiyon ang mga desisyon ni Jocelyn sa harap ng mga pasyente para magdulot ng pagdududa at pati nagrereklamo sa direktor ng ospital. Pero kilala ng direktor ang trabaho ni Jocelyn at nang makatanggap ng isa sa mga reklamo, matatag niyang sinabi, Dr. Renato, ipinapakita ng mga ulat na mas mataas ang success rate niya kaysa sa sinuman dito sa ospital. Siguro mas mabuti kung pagmasdan niyo muna ng maigi ang trabaho niya bago kayo bumatikos. Kahit may mga atake laban sa kanya, patuloy na umangat si Jocelyn. Pinupuri ng mga pasyente ang maaalaga niyang kilos. Ang mga pamilya ay nagpapadala ng sulat ng pasasalamat sa serbisyong natanggap. At bukas na sinasabi ng mga nurse na kakaiba ang pakikipagtulungan sa kanya dahil hindi sila kailanman napapabayaan. Sa isang pulong, sinabi ng isang nurse sa harap ng lahat, nakikinig siya sa amin. Mukhang simple, pero wala ni isang doktor dito ang gumagawa noon. Tumahimik ang marami sa silid, maliban kay Renato na umalis na halatang inis. Lumipas ang ilang buwan at lalong nagbago ang kapaligiran sa ospital nang ianunsyo ng direktor ang kanyang pagre-retiro. Naging usap-usapan ng pagpili ng bagong papalit at kumbinsido si Renato na siya ang susunod. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mahabang karanasan, ang mga tao ng serbisyo at ang halos perpektong kredensyal. Pero nang magtipon ng konseho at ianunsyo si Jocelyn bilang bagong direktor, nagdiwang ang buong ospital, maliban kay Renato na nanigas ang mukha at nanginginig ang mga kamay sa galit. Kalokohan ito, bulong niya sa isang kasamahan, wala pa siyang kalahati ng karanasan ko. Tahimik na sumagot ang kasama. Baka hindi ito tungkol sa karanasan, kundi sa pamumuno at malasakit. At doon, napatunayan na niyang wala siyang kapantay. Malaking hamon para kay Jocelyn ang pamunuan ng ospital, pero handa siya. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga suhestyon ng bawat departamento, inayos ang mga proseso at nagpatupad ng mga pagbabago para mapabuti ang serbisyo. Sa maikling panahon, napababa niya ang pila, nakakuha ng bagong kagamitan sa pamamagitan ng mga partnership at tumaas ang kasiyahan ng mga pasyente at empleyado. Umangat ang ospital at lalo lang nitong pinalala ang tahimik na galit ni Renato na ngayon ay lantaran ng nagbabalak na mapatalsik siya. Hindi siya karapat-dapat sa posisyong ito. Bulong niya sa mga pasilyo, sinusubukang hikayati ng iba pang doktor na sumuporta sa kanya. Pero karamihan ay nakikita ang resulta at hindi siya pinapansin. Nagbago ang lahat nang makatanggap si Jocelyn ng mga dokumento mula sa isang hindi nagpapakilalang pinagmulan na nagbubunyag ng mga irregularidad sa mga proseso na si Renato ang namahala. Malubha ang mga ito, may kinalaman sa kapabayaan at pati na rin sa hindi etikal na kilos laban sa mga kasamahan at pasyente. Ayaw muna niyang maniwala pero malinaw ang ebidensya. Tahimik siyang nagdaos ng mga pulong, nakinig sa mga saksi at kinumpirma ang bawat detalye bago gumawa ng hakbang. Nang makasiguro na siya, ipinatawag niya si Renato para sa isang pag-uusap. Pumasok ito sa opisina niya na may mapanuyang ngiti para bang handa sa isa pang pagtatalo. Pero nadatnan niya si Jocelyn na matatag, may mga papel sa mesa. Dr. Renato, aniya ng kalmado.
Mayroon akong mga dokumento at testimonya tungkol sa mga gawain niyong hindi tugma sa inaasahan naming profesionalismo dito sa ospital. Sinubukan siyang putulin ni Renato, sinasabing kasinungalingan iyon para siraan siya. Pero nagpatuloy si Jocelyn. Sinuri namin ang lahat, kinumpirma namin sa mga pasyente at mga kasamahan. Sobra-sobra ang ebidensya para ipagsawalang bahala. Nang mapansing nawawala ang kontrol, nag-iba ng tono si Renato, sinabing hindi niya pwedeng sirain ang karera nito dahil lang sa personal na alitan. Matatag na sumagot si Jocelyn, hindi ito alitan, pananagutan ito. Naglagay ka ng mga tao sa peligro. At bilang direktor, hindi ko pwedeng hayaan na magpatuloy pa iyon. Nang mabalitaan ang pagtanggal, may mga doktor na nabigla, pero ang iba ay nagsabing matagal na silang may hinala. Pero hindi tumigil si Jocelyn. Gumawa siya ng formal na liham, kalakip ang mga ebidensya, at ipinadala ito sa lahat ng ospital sa rehiyon para hindi na maulit ang parehong problema sa ibang lugar. Umalis si Renato sa parehong araw, galit, hindi kinausap ang kahit sino. Pinanood siya ni Jocelyn mula sa kanyang opisina, nakaramdam ng kakaibang halo ng ginhawa at lungkot. Hindi niya kailanman ginusto ang alitan, pero alam niyang mas mahalaga ang proteksyon ng ospital at ng mga tao kaysa sa anumang pagkakaibigan o nakaraang ugnayan. Nang mabalitaan ng mga empleyado ang desisyon, pinuri nila ang tapang ni Jocelyn na harapin ang isang makapangyarihang tao, at may ilang nagsabing iyon ang simula ng bagong yugto para sa ospital. Alam ni Jocelyn na ang pamumuno sa ospital ay hindi lang tungkol sa titulo, kundi tungkol sa pagbago sa buong sistema. Sa unang mga linggo, nagdaos siya ng mga pulong kasama ang lahat ng departamento at ipinaliwanag ang mga pagbabagong nais niyang ipatupad. Kailangan nating makapagsilbi sa mas maraming tao nang hindi binababa ang kalidad, sabi niya, nakatingin sa mga doktor, nurse at kawani ng administrasyon. Kaya mula sa susunod na buwan, babawasan natin ng 20% ang mga bayarin, pero mananatili ang parehong sweldo. Walang mababawasan ng kita para sa mas maraming trabaho. Sa halip, bibigyang halaga natin ang mga nagsusumikap. Naging halo ng gulat at ginhawa ang reaksyon. Sanay na ang marami sa mga bawas at walang saysay na pangako ng mga nakaraang direktor. Pero ngayon ay tila totoo na ito. Ipinaliwanag ni Jocelyn na posible ito dahil hahanap siya ng mga sponsor at partner mula sa mga kumpanyang gustong iugnay ang pangalan nila sa isang ospital na may mataas na antas. Hindi lang ito kawanggawa, paliwanag niya. Isang oportunidad din ito para sa kanila dahil magiging pambansang huwaran tayo. At para doon kailangan natin ng modernong kagamitan at higit sa lahat, pag-unlad ng mga taong nagtatrabaho dito. May isang nurse na nagtanong kung magkakaroon ng mga pagsasanay. Ngumiti si Jocelyn at sumagot, "Oo ma, magkakaroon ng programa para sa lahat, mula sa mga doktor hanggang sa serbisyo. Lahat tayo ay sabay-sabay na uunlad." Sa sumunod na buwan, nagsimulang lumitaw ang mga resulta. Isang kumpanya sa sektor ng parmasyutiko ang nag-sponsor ng pagbili ng mga bagong kagamitan para sa mas mahusay na pagsusuri. Isa pang kumpanya ang nagpondo para sa pagtatayo ng isang mas moderno at komportableng pediatric wing. Habang nangyayari ito, inilunsad ni Jocelyn ang programa ng psikolohikal na suporta para sa mga empleyado. Ipinaliwanag na ang mga nag-aalaga ng kalusugan ng iba ay kailangan ding alagaan ang sarili. Araw-araw, humaharap kayo sa sakit, pagkawala at matinding stress, sabi niya sa isa sa mga pulong, at walang sino man ang dapat dumaan doon ng nag-iisa. Mga veteranong doktor, sanay na itago ang lahat ng emosyon, ay lumabas sa mga unang sesyon na halatang natamaan, umaamin na matagal na nilang kailangan ng ganitong uri ng tulong. Mabilis na bumuti ang mga numero ng ospital. Lumiit ang pila, tumaas ang success rate ng mga operasyon at gamutan, at napapansin mismo ng mga pasyente ang malaking pagbabago. Isang ginang habang tumatanggap ng discharge, ang mahigpit na humawak sa kamay ni Jocelyn at may luha sa mga mata na nagsabi, "Hindi pa ako kailanman tinrato nang may ganitong respeto dito. Hindi lang gamot ang mahalaga, kundi kung paano ninyo kami tinitingnan." Nagpasalamat si Jocelyn, emosyonal. Alam na ang ganitong uri ng pagkilala ang pinakamahalaga para sa kanya.
Ang dating demotivated na staff ay ngayon puno ng sigla at dedikasyon. Mga doktor na dati inagbabalak lumipat ng ospital ay nagpasya ng manatili. Sinasabing hindi pa nila naranasang maging ganito kaayos at kahuman ang isang lugar ng trabaho. Sa isa sa mga buwanang pagpupulong, sinabi ng isa sa mga pinakamatagal na surgeon, "Sa 20 taon ko rito, ngayon lang ako nakaramdam na tunay kaming pinakikinggan." Sumagot si Jocelyn na ang pamumuno ay hindi tungkol sa pag-uutos, kundi sa pagbibigay ng tamang kondisyon para makapagbigay ng pinakamahusay ang lahat. Samantala, sina Amado at Leticia ay patuloy na sumusubaybay sa lahat mula sa malayo. Bihira silang bumisita, ngunit kapag pumupunta para sa mga konsultasyon o pagsusuri, palagi silang nakikipag-usap kay Jocelyn. "Sobrang ipinagmamalaki ka namin," sabi ni Amado sa isa sa mga pagbisita. "Naalala ko pa ang gabing iniligtas mo ang buhay ni Leticia. Alam kong hindi pwedeng huminto doon ang tapang mo." Sumang-ayon si Leticia nakangiti. "Hindi lang ang buhay ko ang iniligtas mo pati ang lugar na ito. Tingnan mo kung paano nagbago ang lahat." Nagpasalamat si Jocelyn, sinasabing kung wala ang tulong nila, walang mangyayaring ganito. Pero agad na tumutol si Amado. "Kami lang ang nagbukas ng pinto. Ikaw ang tumawid at nagtayo ng lahat ng ito." Sa paglago ng ospital, nagsimulang magsipag-apply ang mga bagong profesional para makapagtrabaho doon. Dati itinuturing itong lugar na masyadong mahal at puno ng komplikadong proseso. Ngayon, isa na itong pambansang halimbawa ng makabagong teknolohiya at makataong serbisyo. Personal na sinusuri ni Jocelyn ang bawat aplikasyon, tinitiyak na ang bawat doktor at nurse ay nakaayon sa pilosopiya ng ospital. "Hindi lang kakayahan ang kailangan namin dito," sabi niya sa mga panayam. "Gusto namin ng mga taong nauunawaan na sa likod ng bawat pasyente ay may kwento, pamilya at isang buong buhay na nakasalalay sa ating pag-aalaga." Nagbunga rin ang mga programa para sa karagdagang pagsasanay. Naging mas independent at kumpiyansa ang mga nurse sa paggawa ng mga simpleng pamamaraan. Natututo ang mga batang doktor mula sa mga veterano sa mga praktikal na workshop, at pati ang administratibong sektor ay nakatanggap ng pagsasanay para mas mapabuti ang serbisyo sa publiko. Sa isang evaluation meeting, sinabi ng isang empleyado sa reception, "Ang mga tao'y dumarating dito takot at mahina ang loob. Ang isang ngiti at malinaw na paliwanag ay napakalaking tulong." Tumango si Jocelyn at muling iginiit na ang bawat isa, anuman ang posisyon, ay may mahalagang papel sa pagpapatakbo ng ospital. Makalipas ang ilang buwan, isang espesyal na health magazine ang naglatala ng artikulo tungkol sa ospital. Itinuturing itong modelo ng mahusay at makataong pamamahala. Binanggit ang pagbaba ng mga negatibong statistics, ang mga pamumuhunan sa teknolohiya, at higit sa lahat, ang positibong epekto sa komunidad. Tahimik na binasa ni Jocelyn ang artikulo, inaalala ang lahat ng pinagdaanan para makarating doon. Nang matapos, tumawag si Amado para batiin siya. "Sabi ko na nga ba, babaguhin mo ang lahat," sabi niya, puno ng pagmamalaki. Tumawa si Jocelyn at sumagot, "Marami pa tayong gagawin pero masarap makita na tama ang direksyon natin." Sa isa sa mga buwan ng pagpupulong, inanunsyo niya ang isa pang tagumpay. Isang bagong partnership sa isang universidad ang magbibigay daan para makapagsanay doon ang mga estudyante ng medisina, magdadala ng inobasyon at dagdag na manpower para matugunan ang lumalaking pangangailangan. "Hindi lang tayo naghuhubog ng mahuhusay na profesional," paliwanag niya, "kundi mga taong handang gamutin ang bawat pasyente ng may dignidad." Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong silid at nakaramdam ng init sa dibdib si Jocelyn nang makita ang pagkakaisa ng kanyang koponan. Habang kumakalat ang mga pagbabagong ito, naging simbolo ng pag-asa ang ospital para sa buong rehiyon. Mga pamilyang dati takot na baka hindi kayanin ang gastos para sa maayos na gamutan, ngayon ay may bukas na pintuan. Pati mga pasyente mula sa mga kalapit na bayan ay pumupunta para sa mga paggamot na dati inasa malalayong lungsod lang. At sa bawat sulok ng gusali, ramdam ang pagbabago. Mga ngiti sa pasilyo, masiglang empleyado, at ang katiyakang hindi lang ospital ang lugar na ito, kundi isang kanlungan ng pag-aalaga at pagkatao.
Lumipas ang mga taon mula ng gawing pambansang halimbawa ni Jocelyn ang ospital. Isang espesyal na imbitasyon ang dumating isang hapon. Sina Amado at Leticia ay nagyaya sa hapunan sa kanilang mansyon. Tinanggap niya ito, sabik malaman kung kamusta na ang pamilya. Pagdating niya, sinalubong siya ng maiinit na yakap at taos-pusong ngiti. Ipinakilala agad ang kanilang munting anak, ipinanganak matapos gumaling si Leticia. Ang bata, magalang at palangiti, ay bumati kay Jocelyn at agad bumalik sa kanyang mga laruan. Iniwan ang mga matatanda na mag-usap ng malaya. Habang naghahapunan, magaan ang usapan pero puno ng alaala. Sinabi ni Amado, "Sa tuwing tinitingnan ko ang ospital na patuloy na umuunlad, naaalala ko ang gabing iniligtas mo ang buhay ni Leticia. Hindi magiging ganito ang lahat kung wala ka." Ngumiti si Jocelyn, hinahalo ang pagkain at sumagot, "Ginawa ko lang ang gagawin ng sinumang tao. Kayo ang nagbago ng lahat nang binigyan ninyo ako ng pagkakataong mag-aral at magtayo ng mas malaking bagay." Agad na tumutol si Leticia, "Tumulong lang kami. Ikaw ang nagtrabaho araw at gabi. Ikaw ang naniwala at nagpatupad ng lahat. Kami lang ang nagbukas ng pinto." Habang nagpapatuloy ang usapan, sa mas magaan na tono ay naibulalas ni Jocelyn na nananatili pa rin siyang walang asawa at walang anak. May mahinahong ngiti siyang nagsabi, "Parang lumampas na ako sa tamang oras. Sobra akong nagtuon sa karera ko na hindi ko na malaya ng personal na buhay ay naiiwan." Umiling si Amado at buong paniniwalang sumagot, "Kung may taong nagpapatunay na hindi kailanman huli ang lahat, ikaw iyon. Tingnan mo ang lahat ng naabot mo, kahit maraming nagsabing imposibleng mangyari." Dinugtungan ni Leticia, "Naging doktora ka, direktor, at binago mo ang buhay ng napakaraming tao. May oras pa para sa lahat ng bagay na gusto mong maranasan." Nanatiling umuugong sa isip ni Jocelyn ang mga salitang iyon. Tumingin siya sa batang puno ng sigla, sa mag-asawang nasa harapan niya at nakaramdam ng munting pagnanasa para sa isang bagay na palagi niyang ipinagpapaliban. Mahinang sabi niya, "Minsan pakiramdam ko huli na ang lahat, na may mga bagay na dapat nangyayari lang sa tamang edad." Ngumiti si Amado at agad na sumagot, "Sino ba ang nagsasabi niyan? Ipinakita mo na hindi kailanman naging hadlang ang edad. Iisa lang ang buhay, at bawat araw ay sapat para magsimula ng bago." Nagpatuloy ang hapunan na puno ng masasayang kwento, tawanan at mga plano para sa hinaharap. Ikinuwento ni Leticia kung paanong mahilig mag-aral ang bata at palagi niyang sinasabi na gusto niyang maging doktor tulad ni Doktora Jocelyn. Nang marinig ang kanyang pangalan, masayang lumapit ang bata at nagsabi, "Gusto kong magligtas ng buhay gaya mo." Niyakap siya ni Jocelyn, bakas ang emosyon at sumagot, "Kung ganoon, magkakaroon pa ng isa pang mahusay na doktor ang mundo." Pagtapos ng gabi, nagpasalamat siya sa paanyaya at naglakad papunta sa kotse na magaan ang dibdib. Malalim ang naging dating ng mga salita ng mag-asawa sa kanya. Sa pag-uwi, tumingin siya sa mga ilaw ng lungsod at inisip ang lahat ng kanyang naitayo. Hindi lang ang maunlad na ospital, kundi pati ang sarili niyang buhay na lubusang nagbago mula nang naniwala siya na huli na para mangarap. Patuloy na naging matatag ang pagkakaibigan kina Amado at Leticia. Patuloy ding lumalago ang ospital taon-taon at ngayon, sa harap ng mga bagong posibilidad, tuluyan nang naunawaan ni Jocelyn na hindi kailanman huli ang magsimulang muli. Salamat sa panonood hanggang dulo. May inihanda kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo. Makikita mo ito ngayon mismo sa iyong screen. Pindutin mo lang para mapanood. Sa mundong maraming sakit ang dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung tumimo sa puso mo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Makakatulong iyon para maipagpatuloy naming maghatid ng mga totoong salaysay na nararapat ikuwento. Isulat sa komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo rin. Maaaring maliit lang pero ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.